Hack Story presents. Malakas ang kabog ng dibdib ni Jillian Angeles habang patungo siya sa condo unit nilang mag-asawa. May nararamdaman siyang kakaiba, isang pakiramdam na tanging mga asawang babae lamang ang nakakaramdam. Umakyat siya sa elevator ng condominium at pinindot ang 16th floor ng gusali. Matagal niya nang hinihinalang may ibang babae ang kanyang asawa. At ngayong araw, may bagay na bumubulong sa kanya na dapat ay umuwi siya sa kanilang kondo. Nang marating ang condo unit, kaagad niyang binuksan at dumiretso siya sa kanilang kwartong mag-asawa. At halos pagsakluban siya ng langit at lupa sa kanyang nasaksihan. Mga walang hiya kayo! Sigaw niya nang makitang may ibang babaeng hinahalikan ang kanyang mister sa mismong kama nila. Ang babae ay isang Pilipinang nagtatrabaho sa hotel bilang isang room attendant. Ang pangalan ay Feby. Natigil ang paghahalikan ng dalawa. Kitang nanlalaking mga mata sa kanilang mukha habang binabalot ng takot. Si Feby, naitaas ang kanyang uniforme dahil akto na sana itong huhubarin ni Eugene, ang asawa ni Jillian. Anong ibig sabihin nito, Eugene? Jillian, huminahon ka. Let me explain. Let me explain! Paano mo maipapaliwanag to? Kaagad naman na inayos ni Feby ang kanyang sarili at aktong aalis na sana, ngunit hinila ni Jillian ang kanyang buhok. Ay, madam, tama na po, masakit po. Walang hiya ka? Alam mo nang may asawang lalaking yan, pinatulan mo pa! Nawalan ka na ba ng kahihiyan? Tama na. Patawarin niyo na po ako, madam. Nadali lang ako ng bugso ng damdamin ko. Tama na yan, mahal. Nasasaktan na siya. Umaawat na sabi ni Eugene habang hinahawakan ito sa mga kamay. Hindi ko siya titigilan. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang ginawa niyang ito. Kinaladkad ni Jillian si Feby patungo sa kusina habang hawak-hawak pa rin ito sa buhok. Pero hindi niya napansin, hinablot ni Feby ang isang babasaging vase na nakapwesto sa gilid ng kanilang dadaanan at matapos ipinukpok ito sa ulo ng kawawang legal wife. Sobrang lakas ng pagkakahampas niya sa ulo ni Jillian. Sa puntong bumagsak kaagad ito sa sahig at kasabay nito ay ginapang ang pulang likido sa sahig na nanggaling sa ulo ng babae. Nabitawan ni Jillian si Feby kaya nakatakas ito mula sa walang kasing sakit na pagkakapunit ng kanyang buhok mula sa kanyang anit. Phoebe, anong ginawa mo? Hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Nilapitan ni Eugene ang nakahandusay na asawa. Jillian! Hindi ito sumasagot at dito niya na lamang wala na itong malay. Phoebe, tumawag ka ng rescue! Tatawag ako ng rescue? Pero anong sasabihin ko? Na pinukpok ko siya ng vase? Mas importante pa ba yan? Ang daming dugo na nawawala kay Jillian. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, baka tuluyan na siyang mamatay. Labag sa loob na kinuha ni Feby ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at idinaya lang numero ng rescue team ng hotel upang humingi ng tulong. Ring ng ring ang kabilang linya, ngunit walang sumasagot. Kaya pinatay na lamang niyang kanyang phone dahil may bagay siyang napagtanto. Teka, bakit pa natin siya kailangang isave? Anong ibig mo sabihin? Mamamatay na yung tao! Exactly! Hayaan natin siyang mamatay. This is the right time para mawala na siya. Para makapagsimula na tayo ng panibago. Nung nalaman kong lilipat na kayo ni Jillian dito sa Saudi, I did my best para mag-apply bilang room attendant dito sa hotel. Just to make sure na palagi kang may oras sa akin. You know very well na isa akong doktor sa Pilipinas. Hindi lang ako pang room attendant. Pero ginawa ko to para lang makasama ka. Kaya let's stop saving her. Hayaan natin siyang mamatay. Tutal wala na rin naman siyang parents. Wala na rin naman siyang kapatid. Walang maghahanap sa kanya kapag nawala siya. Pinagmasdan ni Eugene ang wala pa ring malay na asawa.
May pagdadalawang isip siya kung tama bang gawin ang iminumungkahi ng kanyang kabit. Paano ko magagawain sa kanya? Phoebe, hindi ako mamamatay tao. Basta ako nang bahala sa kanya. Kung natatakot ka, pues ako na lang ang gagawa ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo? Huwag mo nang itanong. Ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon, umalis ka na muna rito. Pero saan ako pupunta? Basta, kahit saan. Hindi na nagtanong pa si Eugene at sinunod na lamang niya ang utos ng babae. Aligaga siyang nagtago sa kotse niya sa parking area ng hotel. Samantala, si Phoebe naman, isinilid niya ang katawan ni Jillian sa isang malaking plastik upang hindi mag-leak ang dugo. At matapos ay isinilid ito sa isang malaking maleta. Pinagkasya niya roon ang katawan ng babae. Gamit ang kanyang posisyon sa hotel ay nailabas niya ito ng walang kahirap-hirap. Matapos ay ginamit niya ang kanyang sasakyan at dinala ito sa malayong disyerto. Doon niya ito ibinaon at iniwan na para bang walang nangyari. Jillian, ito na ang katapusan mo. Inagaw mo sa akin noon ang boyfriend ko. Tapos iniwan mo rin siya. Dahilan para magpakamatay siya. Kaya ako naman ang mga agaw ng asawa mo. Hindi pwedeng kami lang ni Steven ang magtusa. Ang tinutukoy ni Phoebe na noong kolehiyo pa lamang sila ni Jillian. Sikat na estudyante noon si Jillian sa kanilang school at habulin ito ng mga lalaki. That time, merong nobyo si Phoebe kung saan hiniwalayan siya nito at sumunod na lang din niyang nalaman na nobyo na pala ito ni Jillian. Matapos ang 3 taon, hiniwalayan ni Jillian si Steven at matapos ang 1 linggo, nalaman ni Phoebe na nagpakamatay ang lalaki dahil sa matinding pagkabiko sa pag-ibig. Malaki ang galit niya kay Jillian dahil itong sinisisi niya sa pagkamatay ng lalaking pinakamamahal niya. Ito na ang kanyang ganti upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng dating nobyo. Bumalik siya sa hotel room ng mag-asawa. Naroon na si Eugene at nakaupo sa sofa at aligaga. Phoebe, nasa na si Jillian? Dinispatcha ko na. Nanginig ang buong katawan ni Eugene sa kanyang narinig. Para siyang ginapangan ng nag-uumapaw na bultahe ng kuryente. Ano sabi mo? Anong ibig mong sabihin? Tinapon ko na siya sa disyerto para wala nang makakita sa kanya. Hindi pwede. Paano mo nagawain sa kanya? Mabubuhay pa sana siya kung dinala natin siya sa ospital. Napaiyak na si Eugene. Are you crying? Huwag mong sabihing mahal mo pa rin siya. Hindi ko siya mahal. Pero I've once loved her. At hindi kaya ng konsensya ko na malaman na tuluyan mo siyang pinatay. So anong gusto mong gawin ko? Dalhin siya sa ospital at sabihing pinukpo ko ang ulo niya ng vase? Mukha ba akong tanga para gawin yun? Hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak. Nang gabing yun, hindi siya makatulog. Iniisip pa rin niya ang asawa. Madaling araw na siya nakatulog pero wala pang 1 oras ay nagising siya dahil binapangungot siya. Sa kanyang panaginip, humihingi ng tulong sa kanya ang asawa. Napasigaw siya nang siya'y magising. Pawis na pawis at hingal na hingal. Umiiyak naman siya dahil labis siyang natatakot at nakukonsensya. Napadasal na lamang siya sa Panginoon. Napatawarin siya sa mga naging kasalanan niya. Nang umagang yun, binisita siya ni Phoebe. Kapapasok pa lamang ng babae ay hined ka na siya kaagad nito sa mga labi. Ngunit malakas niya itong itinulak. Ano ba? Lumayo ka nga! Ano bang nangyayari sa'yo? Napapraning ka na naman. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsensya kong ginawa mo kay Jillian. Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin mo? Kailangan natin balikan si Jillian. Baka buhay pa siya. O tapos, kung buhay pa siya, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Malamang, dalhin natin siya sa ospital. Aksidente naman ang nangyari. Hindi mo naman sinasadya. Pwede mo ngang ipaliwanag na self-defense lang ang ginawa mo sa kanya. No,
ito na yung pagkakataon para magkasama tayo. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Alisin na natin siya sa buhay natin at maging masaya na lang tayo. Phoebe, papaano kinakaya ng konsensya mo ang ginawa mong ito sa kanya? Tao ka pa ba sa lagay na yan? So paano kung patay na siya? It's been a day since iniwan ko siya sa disyerto. By now, siguradong naubusan na siya ng dugo. Anong gagawin mo ngayon? E di sumuko ka. Ikaw ang may gawa nun sa kanya. Susuko ako? Tanga ba ako para gawin yon? Tingin mo ba may maniniwala na ako lang ang may gawa nun? Malamang, lahat iisipin na kasabot kita na hindi ako magdadalawang isip na ilaglag ka rin. Hindi pwedeng ako lang. At baka nakakalimutan mo kung anong kaparusahan sa kasong murder dito sa Saudi. Natahimik si Eugene dahil alam niya ang kasagutan doon. O ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Muling napaiyak si Eugene. O ay di napaiyak ka ngayon. Kapag idinulog natin sa mga pulis ang tungkol sa ginawa natin kay Jillian, pareho tayong mahahatulan ng death penalty. Kung gusto mo nang mamatay, edi sige. Hukayin natin ang asawa mo sa disyerto at sabihin sa lahat na pinatay natin siya. Bumagsak na lamang sa sahig si Eugene habang patuloy ang pagragasa ng luha sa kanyang mga mata. Si Phoebe naman naawa sa lalaki at niyakap niya ito. Eugene, it's okay. I know na mali ang mga nangyari. Pero para sa iyo bubuti. Dati, araw-araw mong sinasabi sa akin na gusto mo siyang hiwalayan at naghihintay ka na lamang ng tamang tiyempo para papirmahin siya ng divorce paper. Ngayon na ang tamang oras para doon. Simula ngayon, malaya na tayo. Hindi ko kayang mapanatag ng ganito, Phoebe. Mababaliw ako sa konsensya. Sa una lang yan, Eugene. Take your time. Lilipas sa mga araw, makaka-move on ka rin. Magpahinga ka na lang for now. Si Eugene, may galit man kay Phoebe dahil sa ginawa nito ay nawala rin ito dahil mahal niya ang dalaga. Nang mga sumunod na araw, tinawagan si Eugene ng kanilang kumpanya at tinanong kung nasaan ang asawa at nagsinungaling siya at sinabing patay na ito dahil sa sakit na cancer. Umuwi sila ng Pilipinas at ginamit ni Phoebe ang kanyang propesyon bilang doktor para palabasin na patay na si Jillian at hindi sila nahirapan na makakuha ng death certificate ng babae. Dahil wala ng ibang pamilya si Jillian, nagawa nilang palabasin na meron silang inilibing sa Manila Cemetery. Ang lapida pa ng babae roon kung saan nakalagay ang kanyang pangalan, araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan. Kung titingnan, parang isang perfect crime ang kanilang ginawa. Sa loob ng isang taon, gabi-gabi pa rin binapangungot si Eugene ng nakaraan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting naglaho ang kanyang konsensya hanggang sa tuluyan na siyang nakamove on. Lumipas ang 10 taon. Sa Makati, nakatayo ang isang babae sa harap ng isang meeting. Pinapangunahan niyang meeting sa kanyang isang maliit na cosmetic company. Ang babaeng ito ay walang iba kung hindi si Jillian Alonso. Ang babaeng minsan ang tinangkang patayin noon sa Saudi. Matapos ang meeting niya sa kanyang mga tauhan, ay bumalik na sa trabaho ang mga ito. Siya naman, umakyat sa kanyang opisina sa pangalawang palapag ng kanilang sariling gusali. Nilapitan siya ng kanyang sekretaryang si Penelope. Good morning. Medyo late ka today. What happened? Sorry po, ma'am. Nalate ako matulog kagabi dahil ang dami ko pong problema sa bahay. It's okay. This is the first time naman. And I hope this won't happen again. Kamusta naman ang family problem mo? Naayos na ba? Hindi pa po, madam. Pero hayaan niyo na po yun. Magiging okay din yun. By the way, kumusta ang pinapagawa ko sa'yo? Nakakuha ka na ba ng invitation card sa wedding nila? Yes po, madam. I was able to get one. Heto po, oh. Iniabot sa kanya ng sekretarya.
ang isang wedding invitation card na siya naman niyang tinanggap, binasa at saka napangiti. Phoebe Legaspi and Eugene Cruz. What a great couple. At ngumiti siya ng mapaglaro. Kilala niyo po sila, madam? Yes, I know them very well. Bakit hindi na lang po kayo kumuha ng invitation card na yan sa kanila? By the way, nagutom ako sa meeting kanina. Orderan mo ako ng usual meal ko. Sige po, madam. At saka lumabas na ng opisina ang sekretarya. Bumalik sa ala-ala ni Jillian ang trauma ng nakaraan, ang karanasan niya na gabi-gabing nagpapahirap sa kanya. Eugene and Phoebe, i-enjoy niyo lang ang buhay niyo hanggat hindi pa ako naniningil sa inyo. Dahil sa oras na magpakita ako sa inyo, sisiguraduhin kong wala ni isang segundo na hahayaan ko kayong nakangiti. Lalong-lalo ka na, Phoebe. Sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay mo. Ngunit paano nga ba na ang babaeng inakala nating lahat na patay na ay nandito ngayon sa isang opisina at nanghihingi ng katarungan? Nang siya'y iwan ni Phoebe sa maleta, nakabaon sa deserto, isang Arabong nakakita sa krimen. Iniligtas siya ng Arabo, dinala sa ospital at tinulungan sa lahat-lahat. Sinabi ng Arabo sa kanya na idulog sa pulisya ang ginawa ni Phoebe, ngunit siya na ang nakiusap na palagpasin na lamang ang ginawa nito. Ito ay dahil may nakahanda na siyang matinding paghihiganti para sa babae. Oo, may galit siya kay Eugene dahil sa panloloko nito sa kanya. Pero mas matimbang ang galit niya kay Phoebe. Hindi lamang dahil sa pangaagaw nito sa asawa niya, kung hindi dahil sa pagtangkang pagpatay nito sa kanya. Alam din naman niya na malaki rin ang pagkakasala ni Eugene dahil naging sunod-sunuran nito sa kabit nito. Kaya lang, para sa kanya, ang paghihiganti ay kay Phoebe at parang paghihiganti na rin sa dating asawa. Sa nakalipas na 10 taon, grabe ang sakripisyo niya upang maitaguyod ang sarili at makapagsimula ng panibago. Para lamang sa kanyang isinakatuparang paghihiganti, hinding-hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukuha ang pinakaaasam na hustisya at peace of mind. Hanggat nakikita niyang masayang 2 tao na pinakakinamumuhian niya sa mundo. Samantala, sa Pasig City, kasama ni Eugene si Phoebe, galing sila sa klinik. Nagpa-ultrasound kasi si Phoebe sapagkat nakaranas siya ng lahat ng sintomas ng pagbubuntis. Ang resulta ay positibo. 4 na linggo na siyang buntis. Eugene, buntis ako. Paano to? It's okay, Phoebe. Ikakasal naman na tayo sa susunod na 2 buwan. I suppose, hindi pa ganun kahalata ang paglaki ng tiyan mo by that time. Kapag nalaman ng parents mo ang tungkol sa pagbubuntis ko, siguradong mawawalang respeto nila sa akin. Palaging sinasabi nila sa akin na wag muna ako magpapabuntis sa lalaki hanggat hindi pa ako kasal. Hayaan mo na. Kahit naman mawala ang respeto nila sa'yo, hindi ka naman nila kamumuhian. Masyado ka lang nag-overthink. Basta't alagaan mo na lang ang sarili mo, okay ba? Ayoko lumabas ang anak natin nang may issue sa health na dahil stress ka nang ipinagbubuntis mo siya. Okay, sige. By the way, ano nga palang magiging tawagan natin after ng kasal natin? How about mahal? Very common, pero nakakakilig pakinggan. Okay, sige. Mahal na lang ang magiging tawagan natin after ng kasal. Bakit hihintayin pa nating matapos ang kasal? Kung pwede naman nating sabihin ngayon pa lang, mahal? Labis na kinilig si Phoebe dahil sa kanyang narinig. Para siyang lumipad sa alapaap nang marinig niyang tinawag siyang mahal ng lalaking pinakamamahal niya. Okay, sige. Mahal na ang itatawag natin sa isa't isa from now on.
Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Eugene. Siya ang head manager ng IT department sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Habang nakaupo siya sa kanyang cubicle, nakatanggap siya ng Google Chat mula sa HR department at pinapapunta siya sa HR dahil may bagay silang kailangang sabihin sa kanya. Yes, Miss Olga? Sir Eugene, we have checked your attendance in the past 2 months. At nakita namin sa loob ng nakalipas na 2 months, you were late 20 times. That's 33% of your total attendance. Very high po ito. At hindi ito kinukonsente ng kumpanya. We have given you multiple warnings about this, but it looks like you kept ignoring the company's rules. Pasensya na po, Miss Olga. In the past 2 months kasi, pinaghahandaan namin ng fiancé ko ang kasal namin. Kaya may mga pagkakataon talaga na nalilate ako ng tulog. Kaya nalilate rin ako ng gising. I know, pero please remember that we are in the corporate world. At kung ano man ang issues natin personally, hindi ito dapat nakakaapekto sa ating trabaho. Since you failed to respond to our emails, we decided to remove you from the company. Nawindang si Eugene sa kanyang natuklasan. Po, bakit napakabiglaan naman po yata nito? Hindi po ito biglaan. Kung may mga emails kaming isinend sa inyo for multiple times. Wala naman po akong na-receive na email sa inyo. Kaya ano pong sinasabi niyong email? Meron po kaming sinisend sa inyo. We already sent you 3 emails. But anyways, hindi naman po yan tama. I know na masakit ito para sa inyo. But the company is already decided to let you go. Pwede niyo na pong kunin ang mga gamit niyo sa cubicle ninyo dahil bukas na ang unang araw ng papalit sa inyo. You can go now. Thank you. At umalis na si Miss Olga sa kwarto. Naiwan si Eugene, nagulat pa rin dahil sa biglaang pangyayari. Kaagad siyang bumalik sa kanyang cubicle sa IT department. Chinek niyang emails at doon nga niya nakita ang 3 emails mula sa email ng HR. Natabunan niyo ng mga ibang emails. Laking pagsisisi niya dahil sa ilang ulit na pagbabaliwala sa mga emails. Nagmakaawa pa siya sa ilang mga nakatataas na pagbigyan siya, ngunit ang protocol ng kumpanya ay kailangang masunod at wala ring nagawa ang mga nasa itaas upang isalba pa siya. Samantala, ang taong nasa likod ng pagsisanti kay Eugene ay walang iba kung hindi si Jillian. Sa nakalipas na taon, naging kaibigan niyang CEO ng kumpanyang Four Seasons kung saan nagtatrabaho ang dating asawa. Pinakiusapan niyang CEO na ito na tanggalin ang lalaki na ngayon ay nangyari na. Sa ngayon, si Jillian ang may pinakamalaking share sa kumpanya. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang na-bankrupt ang kumpanya. Palubog na kasi ang Four Seasons nang mag-invest siya sa kumpanya. Miss Jillian, I actually have a good offer for you. Gusto ko sanang ibenta ang Four Seasons sa'yo, if gusto mo. Really? Bakit naman, Miss Liza? I feel like hindi ko na kayang i-manage ang kumpanya. Tumatanda na rin tayo. Gusto ko na lang magpatayo ng isang maliit na business. Kontento na ako ron. Sure. Magkano mo ba ibibenta ang Four Seasons? I want to sell it for 10 billion pesos. Okay, deal. Naging madali ang usapan sa pagitan nilang dalawa. Nang mga sumunod na araw, nagkaroon ng contract signing kung saan nailipat kaagad ang pangalan ng kumpanya kay Jillian, dahilan upang hirangin bilang bagong CEO ng kumpanya ang bilyonarya. Samantala, si Eugene naman, hirap na hirap pa rin sa paghahanap ng trabaho. Halos 2 linggo na. Magmula nang masisante siya, kaya 2 linggo na rin siyang naghahanap ng trabaho. Hindi kasi naging maganda ang pagkakatanggal sa kanya sa trabaho sa kanyang record, dahilan upang hindi ito tanggapin ng maraming kumpanya.
Hindi niya pa ito sinasabi sa kanyang fiancé. Pero ngayon, bilang na lang ang pera sa kanyang bank account, napilitan siyang sabihin ang katotohanan. Mahal, may dapat kang malaman. Ano yun, mahal? Almost 2 weeks na akong walang trabaho. Ha? Anong ibig mong sabihin? Natanggal ako dahil sa marami kong lates. 2 linggo? Saan ka nagpupunta kapag wala ka rito sa bahay? Naghahanap ako ng trabaho. Naghahanap ka ng trabaho? Halos 10 oras kang wala sa bahay. Naghahanap ako ng trabaho. Pero after nun, pumupunta ako sa bahay ni na mama at papa para magpahinga. Ayoko kasing malaman mo na natanggal ako sa trabaho. Gusto kong malaman mo yun kapag may bago na ako. So may bago ka na? Wala pa. Diyos ko naman, Eugene. Hindi ka pwedeng mawala ng trabaho dahil buntis ako at malapit na ang kasal natin. I know. Kaya nga ginagawa ko naman ang lahat ng efforts na kaya ko para makapaghanap kaagad ako ng trabaho. But what do you mean? Mahigit 2 linggo ka nang hindi nakakahanap ng bagong trabaho? And yet, hindi ka pa rin talaga nakakahanap? May malawak kang working experience at mataas din ang pinag-aralan mo. Imposible namang wala ni isang tumatanggap sa'yo. It's not that nakagawa ka ng isang malaking krimen. I know. Kaya nga ang weirdo eh. Kung tratuhin nila ako, para bang ang laki-laki ng kasalanan ko sa trabaho at para bang hindi ko na kaya magbago. No, reklamo mo sa Dole ang kumpanya mo. Hindi ka nila pwedeng basta-basta nalang tanggalin sa trabaho. Mahal, marami akong lates. At na-lookout ko ang 3 emails from HR. Ang akala ko kasi, normal na email lang yon. Mahal naman. Nag-resign na rin ako sa trabaho. Rendering na lang ako. Kapag tayo parehas walang trabaho, ano na lang ang mangyayari sa ating dalawa? Pati na sa magiging anak natin. Ako na ang bahala. Basta, naniniwala ako na makakahanap din ako ng trabaho. Baka nga within this week, makahanap na rin ako. Si Feby, gusto nang mapanatag sa pagbibigay ng assurance na ito ni Eugene ay hindi niya magawa. Hindi niya maiwasang hindi mag-alala sapagkat gutom ang aabuti nila kapag hindi nakahanap ng trabaho ang nobyo. Isang araw, formal at opisyal nang umupo si Julian bilang bagong CEO ng kumpanya. Si Eugene naman, lumipas pa ang 1 linggo, ngunit hindi pa rin siya nakakahanap ng panibagong trabaho. Isang araw, nakipagkita siya sa dating katrabaho sa isang coffee shop. Pare, di ka pa rin ba nakakahanap ng trabaho? Hindi pa nga eh. Sobrang minamalas ako ngayon. Talagang ngayon pa nangyari kung kailan buntis ang asawa ko at kung kailan ikakasal na kami. Kung makiusap ka kaya sa bagong CEO ng kumpanya natin na ibalik ka, hindi rin biro yung posisyong nawala sa'yo. Head manager ng IT yon. Hindi yun basta-basta. Ipakita mo lang sa kanya na ang lahat ng nagawa mo para sa kumpanya at baka sakaling mabigyan ka pa niya. May bagong CEO ng kumpanya? Nag-resign na si Miss Liza? Hindi mo ba alam? Ibinenta niya na ang kumpanya. I see. Ganun pala. Tingin mo ba, may pag-asang makabalik pa ako sa kumpanya kapag nakiusap ako sa bagong CEO? Pare, subukan mo lang para malaman natin. Okay, sige. Salamat pare ha. Kaagad siyang umuwi sa kanilang bahay, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang kalikutin yun upang gumawa ng pinakamagandang proposal na sa kanyang likain para lamang makumbinsi ang bagong CEO ng kumpanya na muli siyang ibalik sa kumpanya. Nilapitan siya ni Feby. Oh, anong ginagawa mo, mahal? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Hindi pa mahal. Pero nabalitaan ko na may bagong CEO ng company. Gusto kong gumawa ng proposal sa kanya para maibalik ako sa kumpanya. I've done a lot of good things sa company at ayokong masayang ang 5 years na pinaghirapan ko ron. I'll help you. Magaling ako dyan. Hindi na. Ako na. Masyado na nakakahiya kung pati ikaw kasama pa rito. No,
Hindi ako confident na magagawa mo yan ng tama. Sasama rin ako sa'yo sa presentation mo sa bagong CEO. Mahal, promise, kaya ko na to. Alam kong kaya mo to, pero gusto kong makatulong. Ngumiti na lamang si Eugene at pagkatapos ay hinalikan sa noo si Feby. Napangiti na rin si Feby sapagkat ibang klaseng kilig ang naramdaman niya ng mga oras na yun. Sa huli, pinagtulungan na lamang nilang gawin ang presentation. Nang sumunod na 5 araw, nasa opisina si Jillian nang lapitan siya ng kanyang sekretaryang si Penelope. Ma'am Jillian, may na-receive po akong email mula po sa former head manager ng IT department. Sino? Si Mr. Eugene po. Napaisip si Jillian. Email? Sa email ko na send? Yes po, ma'am. Anong sabi niya? To summarize po, gusto niyang bumalik sa kumpanya. Sinabi niyang marami pa siyang magandang maiaambag sa kumpanya at isa siyang asset. Gusto niya makipagkita sa inyo para maipakita niya sa inyo ang presentation na ginawa niya. Napangiti si Jillian. Ngiti na natatawa dahil sobrang desperado na si Eugene para lamang makabalik sa trabaho. Napaka-desperado na talaga. Siya rin po ba yung Eugene na pinapaimbestigahan niyo sa akin before? Yes, siya nga. Sobrang curious po talaga ako, ma'am. Ano bang relasyon niyo sa kanya? You don't need to know it, Penelope. Kapag nalaman mo, manggagalaiti ka lang sa galit. Lalong nadagdagan ang matagal ng kuryosidad ng sekretarya kung sino ba talaga si Eugene sa buhay ng kanyang boss. By the way po, madam, ano pong sasabihin ko kay Sir Eugene? I don't want you to call him sir. Just call him by his first name. Okay po, ma'am. Ako na magre-reply sa kanya. For now, you can do other things muna. Copy po, ma'am. Umalis ang sekretarya sa kanyang opisina at kinalikot naman ni Jillian ang kanyang laptop at hinanap ang email na tinutukoy nito. Binasa niya ang buong mensahe ng email at lalo pa siyang natawa sa kanyang isipan. Desperado ka na talaga, Eugene. But that's fine. I'm happy seeing you like this. Nireplyan niya na ang email at sinabing makikipagkita ito sa kanya sa isang coffee shop 8:00 ng gabi kinabukasan. Samantala, nang ma-receive ni Eugene ang reply ni Jillian, ay ganoon na lamang ang saya na kanyang naramdaman. Para siyang lumipad sa alapaap at pakiramdam niya'y tagumpay na ang kanilang plano. Mahal, tingnan mo. May reply na ang CEO ng kumpanya. Napansin ni Feby ang pangalan mula sa email. Bumalik sa alaala niya ang babaeng minsan niya nang pinatay pero hindi niya na ito binuksan pa. Ang gusto niya lang ay i-celebrate ang reply ng CEO ng kumpanya. Kaya kailangan nating galingan, Eugene. Ibibili kita ng bagong damit. Make sure na presentable kang tingnan. If kailangan mo siyang akitin, go ahead. But I'm not saying na akitin mo siya romantically. Gamitin mo lang ang charm mo. Masusunod, mahal. Nang araw din yun, nagtungo sila sa pinakamalapit na mall upang bumili ng damit. Mahal, masyado naman yata tumahal. Kahit yung mumurahin lang, okay na yun. Ang gusto ko, makita kanyang gwapo. Mas malaki ang chance na matanggap ka. The fact na binigyan kanya ng chance na ipaliwanag ang sarili mo para makabalik ka sa kumpanya, parang sinabi niya na rin na makakabalik ka. That depends kung gagalingan mo sa presentation mo. Pero marami namang iba dyan na magaganda rin ah. High quality pero nasa 3K lang. Masyado mahal tong 7K. Alam mo namang konti na lang ipon natin. We call this investment. Huwag ka nang maraming reklamo. Sundin mo na lang ako. Tara, sukatin mo to sa fitting room. Sa huli, walang ibang nagawa si Eugene kung hindi ang sumunod na lamang. Sinukat niya ito sa fitting room at fit naman ito sa kanya. Kaagad nila itong ipinalaundry at nang matuyo kinabukasan, plinansya naman ito ni Feby. Inayos ng mabuti ng babae si Eugene.
na para bang isa siyang parlorista. Ayan, sobrang gwapo mo na ngayon, mahal. Yan ang rason kung bakit baliw na baliw ako sa'yo. Thank you, mahal. Tara na, baka malit pa tayo. Nagtungo sila sa restaurant na pagkikitaan nila sa bagong CEO ng Four Seasons. Inagahan nila ng 10 minutes para siguradong hindi sila mahuhuli kahit isang segundo. Pagdating nila ay ganoon na lamang ang kaba ng kanilang puso. Isang maling galaw lamang ay baka ayawan na sila ng CEO. Kaya sinigurado nilang bawat kilos at salita nila ay pulido. Lumipas ang alas 8, ngunit wala pa rin Julian. Hindi na rin nila ito makontak. Nasaan na kaya yun? Bakit hindi natin siya makontak? Aba, malay ko. Hayaan mo na. Mabuti pa. Maghintay muna tayo rito hanggang 8:30. Lumipas ang alas 9, pero hindi pa rin dumarating si Julian. Galit na galit ang dalawa, ngunit nagpipigil lang. Hanggang sa makatanggap sila ng text message mula kay Julian. Sinabi nito na iuurong ang meeting nila ng 10 p.m. dahil desperada ang dalawa, naging mapagpasensya sila. Ngunit lumipas ang alas 10:30 ng gabi, pero hindi pa rin dumarating si Julian. Hanggang sa nakatanggap ulit sila ng text message mula sa CEO at sinabing bukas na lang sila magkikita dahil may emergency raw. Sa huli, galit na umuwi ang dalawa. Tinapon pa ni Feby ang first sa kanilang kama. Napakawalang hiya naman pala ng CEO na yan. Mahal, sinayang niya ang halos 3 oras natin doon sa restaurant. Kung hindi mo lang ako pinigilan kanina, baka kung ano nang masamang i-reply ko sa babaeng yun. Mahal, huminahon ka. Kahit ako nagngingit-ngit sa galit. But we need to be patient this time. Sa kanya nakasalalay kung makakabalik pa rin ba ako sa kumpanya. I know. Pero wag mo akong pigilang magalit. Wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin kontrolado ang hakbang ng babaeng yun. Tingin mo ba? Sinadya niya yun? At bakit naman niya sasadyain yun? Na para bang may personal grudge siya sa atin? Hindi ko alam. Basta hindi magandang kutob ko sa Jillian na yan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila ng aksidenteng nabanggit ni Feby ang pangalan na matagal na nilang hindi nababanggit at plinano nilang wag nang banggitin hanggang sa kamatayan nila. Nagklaro ng lalamunan si Feby upang burahin ang topic na yun nang sa ganon ay mawala ang nakakailang nakatahimikang yun. Mabuti pa, bukas na lang. Aasa ako na bukas sisiputin tayo ng CEO na yun. Kinabukasan, nakatanggap silang muli ng text message mula sa CEO at sinabi roon na makipagkita sila sa isang restaurant. Isa itong hindi kilalang restaurant pero malaki at emotional attachment sa kanila. Sa restaurant kasi na yun, nag-propose ng kasal si Eugene kay Julian sa harap mismo ng mga kaibigan at kapamilya ng babae. At naroon din si Feby ng mga sandaling yun dahil siya ang bagong saltang dining manager sa establishmento ng mga panahong yun. Nang pumasok sila sa restaurant ay nanumbalik sa alaala nila ang proposal ni Eugene kay Julian. Napakalaking pagkailang ang kanilang naramdaman, ngunit pinili nilang wag na lamang ungkatin ang tungkol doon. Sa dinami-dami ng lugar na pwedeng mag-meet up, dito pa talaga? Bulong ni Feby. Sana naman dumating na ang CEO ngayon. Kailangan ko nang makabalik sa trabaho. Dumating ang alas 9 ng gabi. Inip na inip ang dalawa. Alas 8 ang usapan, pero sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin dumating ang taong kanilang hinihintay. Nagngingit-ngit sa galit si Feby. Mahal, at this point, siguradong pinaglalaroan lang tayo ng babaeng yun. Pinagmumukha niya lang tayong tanga. Huwag na tayong umasa na sisiputin pa tayo ng babaeng yun. Mahal, huminahon ka. Maghunos dili ka. Hanggat hindi niya sinasabing rejected ang proposal,
May pag-asa pa. Umaasa ka pa rin? After ng 2 araw na panloloko niya sa atin? Hindi pa tapos ang araw. Hanggat hindi nagsasara itong restaurant, may pag-asa pang siputin tayo ng CEO. Inagaw ni Feby ang cellphone mula kay Eugene. Oh, anong gagawin mo? Huwag mo akong pipigilan. Tatawagan ko ang babaeng yun at pagmumurahin. Ano ba, mahal? Huwag mong gagawin yan. Iwan mo ko. Huwag mo akong pipigilan. Ginagalit ako ng sobra ng babaeng yun. Matapos ang kanilang pag-aagawa ng cellphone, ay sumuko si Eugene at pinaubayan na lamang ito sa kasintahan. Mabilis na i-denial ni Feby ang number ni Juliana at tinawagan. Nagring ito hanggang sa may sumagot. Hello? Ikaw ba si Julian? Ang CEO ng Four Seasons? Yes? And who's this? Ako si Feby. Ang bride ni Eugene. Ang lalaking imi-meet up mo ngayong araw na to. Oh, really? And bakit ka napatawag? Magkalinawan nga tayo. Pinaglalaroan mo ba kami? Nag-smirk si Juliana sa kabilang linya. Tila natatawa sa mga sinasabi ni Feby. At bakit ko naman gagawin? I'm too busy to play around. Kung ganon, sisipot ka ba ngayon o hindi? Sabihin mo na, hindi yung sinasayang mong oras namin. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. At pinatay ni Julian ang kanyang linya. Tumayo si Feby. Let's go, mahal. Umuwi na tayo. Wala tayong mapapala rito. At itigil mo na yung kahibangan mo na sisiputin tayo ng babaeng yun. Ikaw nga tumigil, Phoebe. Dahil sa ginawa mong yan, kaya baka hindi pa ma-approve ang proposal ko sa CEO. Kumising ka nga, Eugene. Pinaglalaroan lang tayo ng babaeng yun. Bakit ba hindi mo naiintindihan yun? Maya-maya pa ay napatingin sila sa babaeng napakagara ng kasuotan at napakaganda ng itsura. Nakatapat kasi sa kanilang pwesto sa may pinto. Isang babaeng pamilyar sa kanila ang kanilang nakita. Nawindang sila nang mapagtantong isang babaeng hindi dapat naglalakad ngayon ang kapapasok pa lamang sa restaurant at iginagalang paningin na tila ba may hinahanap. Jillian! Sabay nawindang na sabi ng dalawa habang ang babae kung saan nakapako ang tingin nila ay sa wakas nahanap sila. Ngumiti si Jillian. Sa wakas ay nilapitan sila. Samantalang ang dalawa ay nanginginig ang mga paa, ang kamay at ang buong katawan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi nila alam kung paano maipapaliwanag na ang taong pinatay nila ay nasa kanilang harapan at ibang-iba na ang pagkatao. Oh, bakit gulat na gulat kayo? Parang nakakita kayo ng multo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Nagkakaunawaan na sa mga tingin na yun. Ikaw ang CEO ng Four Seasons? Yes, ako nga. Ako si Jillian Alonso. Nice to meet you. Paano? Paano buhay ka after everything happened? Hindi ako nandito para pag-usapan yan. I want to see the proposal. Nanginginig ang mga kamay ni Eugene na kinalikot ang laptop hanggang sa mapunta siya sa PowerPoint presentation. Sobrang tahimik lang si Feby. Hindi siya makatingin ng diretso kay Jillian. Nananatiling nasa baba lamang ang kanyang tingin. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig. Si Eugene naman ay nauutala habang ipinapaliwanag ang lahat ng achievements niya noong siya pa ang head manager ng IT department. Hindi kita naiintindihan dahil nauutal ka, Eugene. Yun na ba yun? You wasted my time para lang sa presentation na yun? Madam, pasensya na po. Sobrang kinakabahan na po ako. At bakit ka naman kakabahan? Pwede niyo po ba akong bigyan ng second chance? Okay, sure. Pero hindi ngayon. And Maldita siyang tumingin kay Feby. ayokong isama mo siya next time. I don't like her attitude. Let's meet next time. At saka umalis si Jillian. Nakahinga naman ang maluwag si Feby at si Eugene. Ngunit nandoon pa rin ang takot at ang kaba sa kanilang katawan. Si Jillian,
buhay na buhay siya. Paano nangyari yun? I made sure na wala siyang hininga nang iwan ko siya sa disyerto. Mahal, natatakot ako. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. I don't even know kung bakit never niyang inalungkat ang tungkol doon, na para bang walang nangyari sa pagitan natin before. Tingin mo ba? May amnesia siya? Hindi siya na amnesia. Kitang-kita ko ang mga tingin niya sa atin kanina. Kilalang kilala niya tayo. Mahal, forget about it. Hindi mo kailangang bumalik sa kumpanyang yun. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho sa ibang kumpanya. Marami pang tatanggap sa iyo dyan. Pero si Eugene, hindi matahimik. Dala-dala pa rin sa puso niya ang konsensyang matagal niya ng pilit na kinakalimutan. At hindi lamang yun, labis siyang naakita sa bagong Jillian na nakita niya ngayon. Hindi niya inaasahan na may mas igaganda pa ang babaeng pinagtaksilan niya noon. Umuwi na rin sila matapos noon. Hindi sila mapakali, lalong-lalo na si Feby na paikot-ikot sa kanilang kwartong mag-asawa, habang si Eugene naman nakaupo sa kama at nakatulala habang iniisip ang magandang itsura ng dating asawa. What if isumbong niya sa mga pulis ang ginawa natin sa kanya noon? Natin? Phoebe, wala akong ginagawang masama sa kanya. I just cheated. Wala akong krimeng ginawa. Wala tayong krimeng ginawa. Wala tayong pinatay. Dahil ang babaeng yun buhay na buhay. Kaya tama. Wala tayong kailangang ikatakot. Hindi tayo makukulong dahil wala tayong pinatay. Nang mapagtanto ni Feby yun, kahit papano, napanatag na siya. Gayunman, hindi pa rin niya maiwasang hindi mag-alala. Iniisip niyang ligtas na sila sa mata ng batas, pero hindi sa mga mata ni Juliana. Malakas ang kutob niya na hindi nito palalagpasin ang tangka niyang pagpataya sa babae noon. No, hindi naman siguro. Kung gusto niya maghiganti sa amin noon, dapat ginawa niya yun noon pa. Anong ibig mo sabihin? Iniisip mo bang may balak siyang paghigantihan tayo? I mean, iyon naman talaga ang dapat na gagawin niya, hindi ba? Walang sino man na basta-basta na lang mag-move on after kang pagtangkaang patayin. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. I mean, tayo. Pati ikaw. Labag sa loob man ay naisip ni Feby na mas maganda ngang gawin iyon. Sige, pero hindi pa ngayon. Sa takdang panahon. Basta kalimutan mo ng pagbabalik ng kumpanyang yon. Ayoko mag-cross ang landas niyong dalawa sa office. Kinabukasan ay nakipagkita si Eugene kay Juliana sa isang restaurant, dalang kanyang laptop dahil umaasa pa rin siyang makababalik siya sa kumpanya sa kabila ng utos ng kanyang mapapangasawa. Mabuti naman at hindi mo dinala dito si Phoebe. Jillian, alam kong hindi magandang nakaraan natin. But promise, wala akong kinalaman sa kung ano man ang ginawa niya sa'yo noon. So alam mo kung anong ginawa niya sa akin? At wala kang ginawa? Natahimik si Eugene. Doon niya napagtanto na kahit anong sabihin niya, hindi yun makakatulong sa kanya. Jillian, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo noon. Sa panloloko ko sa'yo. At sa pananahimik ko. Ang akala ko, patay ka na. Kapag nagsumbong ako sa kinauukulan, natakot ako na baka mahatulan ako ng death penalty. Alam mo naman, Saudi yun. Hindi yun Pilipinas. Ngumiti si Julian. Tingin mo ba, patatawarin kita sa ginawa mo? Jillian, alam kong hindi ka ganyan. Mabuti kang tao. Alam kong kaya mong magpatawad. Okay, sige. Tingnan natin. Patatawarin kita. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon yon? Lahat gagawin ko para lang mapatawad mo ako. Sa kasal niyo ni Phoebe, umatras ka. At sabihin mo kung ano ang ginawa niya sa akin nung nasa Saudi tayo. Jillian, paano ko naman magagawain sa kanya?
Sa harap ng maraming tao. Hindi kita pinipilit na gawin yan, Eugene. Nasa sayo yan kung gusto mong mapatawad kita. Kung ganon, kapag ginawa ko yun, talaga bang mapapatawad mo ko? Oo naman. Bakit hindi? Ikaw na rin na nagsabi. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Nag-iwan kay Eugene ng malaking pagdadalawang isip ang sinabing yun ni Juliana. Tunay niyang minahal si Juliana at hindi yun nawala hanggang sa huli nilang pagkikita. Nawala lamang ito nang masanay siyang sa loob ng mahabang panahon ay wala na ito sa paligid niya. Natukso lamang siya kay Feby, ngunit hindi ito nangangahulugan na nawala ng pagmamahal niya para sa kanyang dating asawa. Kaya ngayong muli niyang nakita ang kanyang dating asawa, pakiramdam niya ay obligado siyang sundin ang lahat ng mga ipinag-uutos nito. Dahil ito lamang ang paraan upang makabawi siya sa lahat ng mga atraso niya rito noon. Sa kabilang banda, natutunan niya na ring mahalin si Feby at hindi madaling gawin para sa kanya ang ipinag-uutos ng dating asawa. Pwede mo ba akong bigyan ng time para pag-isipan ng tungkol dito? Oo naman. You still have 2 weeks bago ang kasal niyo. Mahaba pa ang oras mo para pag-isipan ito. Jillian, I'm sorry. Pasensya na talaga. Naisip ni Eugene na hindi sapat ang humingi ng tawad, kaya naman tumayo siya at walang pagdadalawang isip na lumuhod kay Jillian, dahilan upang mapatingin sa kanila ang iilang tao sa restaurant. Si Jillian naman ay nahiya dahil pakiramdam niya ay ang sama-sama niyang tao. Jillian, alam kong hindi sapat ang paghingi ng tawad sa'yo. Kaya ito, tanggapin mo pagluhod kong ito na sumisimbolo sa taos-puso kong paghingi ng tawad. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko sa'yo noon. Pero hindi ko ginusto ang ginawa ni Phoebe sa'yo. Kaya please, patawarin mo na ako. Ano ba? Tumigil ka nga sa ginagawa mo. Kung hindi ka titigil, iisipin ng ibang tao na inuobliga kitang gawin yan. Kaagad na tumayo si Eugene. Pasensya na. Desperado lang talaga ako at tunay ang paghingi ko ng tawad sa'yo. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Eugene at kitang-kita ni Jillian ang authenticity ng bawat luhang yun. Ramdam talaga niya ang taos-pusong paghingi ng tawad ng kanyang dating asawa sa kanya. Ang akala niya'y matigas na ang kanyang puso, pero nagkamali siya. Malambot pa rin pala ang puso niya sa pagpapatawad. Gayunman, hindi niya ito ipinaramdam kay Eugene dahil ayaw niyang isipin nito na madali lang siyang paikutin. Sinabi ko na sa'yo, ang paraan lang para mapatawad kita ay ang pag-iwan sa ere kay Phoebe sa mismong kasal niyo. At matapos noon, umalis na si Juliana. Naiwan si Eugene sa restaurant habang litong-lito kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting dumitiin sa utak niya na hindi siya malalagay sa sitwasyong ito kung hindi dahil kay Phoebe. Kung hindi dahil sa babaeng ito, hindi mangyayari yon kay Juliana. Hindi sana sila naghiwalay at hindi sana siya naghihirap sa ngayon. Kaya sa mga sumunod na araw, hindi niya na maiwasang magtanim ng galit sa babae. Pero hindi niya ito ipinaparamdam dito. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal. Sa seremonya, maraming mga bisita, kanilang mga pamilya at kanilang malalapit na kaibigan. At higit sa lahat, si Jillian na nasa likurang bahagi at matalimang tingin kay Phoebe. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaki bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Ngumiti si Phoebe, kilig na kilig at puno ng saya ang mga mata. I do, Father. Ikaw naman, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Katahimikan ang umalingaw-ngaw sa buong venue. Walang natanggap na agarang sagot mula kay Eugene.
nagbubulungan ang mga tao sa audience. Si Feby ay nagsimulang kabahan. Isang pagtatakang tingin ang ibinigay niya kay Eugene kung bakit hindi pa rin ito sumasagot sa kabila ng halos 1 minuto nitong pananahimik. Uulitin ko, lalaki, tinatanggap mo ba ang babae bilang iyong kabiyak sa buhay, sa hirap at ginhawa? Si Zillian naman ay nasa dulo lamang. Nag-cross arms ito habang kabado kung kaya bang panindigan ni Eugene ang paghingi nito ng kapatawaran sa kanya. Kapag sinunod ng lalaki ang ipinag-uutos niya, patatawarin niya ito. Pero kung hindi, hindi siya titigil hanggat hindi ito nagturusa. Kung totoo talagang humihingi ka ng kapatawaran sa akin, Eugene, kamuhian mo ang babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Hindi mo siya pakakasalan. Yon ang mga salitang namutawi sa bibig ni Jillian. Eugene, ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? Phoebe, I'm sorry. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang pakasalan ka. Anong sabi mo? Hindi ko kayang pakasalan ang babaeng nagtangkang pumatay kay Jillian. Dahil nakadikit sa kanilang damit ang maliit na microphone, narinig ng lahat ng audience ang sinabi ni Eugene, bagay na ikinawindang ng lahat, lalo na ng pamilya ni Eugene na siyang nakakakilala sa dati nitong asawa. Si Jillian ay napangiti. Si Feby, nanlaki ang mga mata sa takot, napatingin sa audience at pinagmasdan ng nagugulat na tingin ng lahat. Ano bang sinasabi mo dyan, Eugene? Phoebe, please. Umamin ka na. Ikaw ang nagtangkang pumatay noon kay Jillian. Pasalamat na lang tayo dahil buhay pa siya. Sinampal ni Feby ang lalaki. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Father, umuurong na ako sa kasal. Ayoko nang ituloy ang kasal na to. Nagmadaling tumakbo si Eugene sa aisle papalayo at natigil siya nang makita si Jillian na nakaupo sa audience. Nagkapalitan sila ng tingin, ngunit kaagad din niyang ipinagpatuloy ang pagtakbo hanggang sa makalabas siya. Umaalingaw-ngaw ang nakabibinging bulungan mula sa audience. Si Feby napatingin kay Jillian na nakaupo sa likuran at nakangiti habang nakatingin sa kanya. Ikaw ang may gawa nito? Sabi niya sa kanyang isipan. Hiyang-hiya siya. Wala siyang mukhang maiharap sa lahat. Hindi niya na napigilan ang pagbagsak ng luha. Mula sa kanyang mga mata, ang araw na matagal niya ng pinakahihintay ay nasira na. Isa-isang lumapit kay Feby ang kanyang mga magulang at kapatid upang siya ay i-comfort. Ang mga magulang naman ni Eugene ay nananatiling nasa audience habang tinutunaw pa rin ng utak ang mga impormasyon na kanilang narinig. Naguguluhan sila sapagkat ang akala nila ay namatay na si Jillian. Pagkarating sa bahay, kaagad na tinungo ng mag-asawang Mirabel at Rodolfo ang kwarto ng kanilang anak na si Eugene. Bumukas ang pinto nang buksan nila ito. Natagpuan nila si Eugene na nakaupo sa sahig, sa sulok, habang yakap-yakap ang mga tuhod at walang tigil sa pag-iyak na para bang batang pinalo dahil sa pagiging pasaway. Anak, what's going on? Anong sinabi mong tinangkang patayin ni Feby si Jillian? Tama narinig niyo, Ma. Nung nasa Saudi kami, nahuli kami ni Jillian na may ginagawa ni Phoebe. Nagkaroon ng commotion hanggang sa pinalo ni Phoebe ang ulo ni Jillian gamit ang face. Pero imbis na dalhin siya sa ospital, dinala niya ang katawan ni Jillian at inilibing sa disyerto. Anong sinabi mo? Niloko mo si Jillian? Pero matagal na yun, Pa. Walang hiya ka. Paano mo nagawa yun sa asawa mo? Pa, huwag na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Tapos na nga yun, di ba? Pero sinabi mong buhay pa si Jillian. Totoo ba yun? Hindi pa patay si Jillian, Ma. Buhay na buhay siya. Diyos ko,
Nasaan siya? Ang akala ko'y patay na siya. Teka, kung buhay pa siya, sino yung inilibing natin nung araw na yun? Peke lang yun, ma. Alam naman nating doktor si Phoebe, di ba? Napaniwala niyan lahat na patay na si Jillian. Diyos ko, mahabaging langit. Paano niyo nagawa yun sa kawawang si Jillian? At ikaw, sa loob ng mahabang panahon, wala ka man lang sinabi. Hinayaan mo lang na mapaniwala niya ang lahat na patay na si Jillian. Napakaduwag mong lalaki. At nagawa mo pa talagang mahalin at munti ka ng pakasalan ng babaeng nagtangkang pumatay sa dati mong asawa. Anong klaseng tao ka, Eugene? Hindi ka namin pinalaki ng mama mo ng ganyan. Ma, sa Saudi yun. Ang buong akala namin, napatay na niya si Jillian. At sa takot na madamay ako, hindi na ako nakapagsalita. Natatakot ako na baka mahatulan ako ng death penalty sa Saudi. Hindi yun kagaya sa Pilipinas. Sumakit ang batok ng kanyang ama dahil sa konsumisyon. Hindi sila mapakali ni Mirabel habang unti-unting tinutunaw ng kanilang utak ang lahat ng mga nalaman ngayon. Nasaan si Jillian? Gusto namin siyang makita. Siya na ang CEO ng Four Seasons ngayon. Ang kumpanya kung saan ako nagtrabaho. Ano? Siya na ang CEO ng Four Seasons? Oo, ma. Hindi na siya basta-basta. Napakamakapangyarihan na niya ngayon. Pakiramdam ko, bumalik siya para paghigantihan ako. Kailangan namin makausap si Jillian. Maya-maya pa ay pumasok ang kanilang kasambahay. Sir, madam, nasa labas po ang mga magulang ni Feby. Galit na galit sila. Papapasukin po ba namin? Nagkagulo ang mga magulang ni Feby at Eugene. Ang pamilya na kahapon ay sobrang saya at sobrang bait sa isa't isa. Ngayon ay nagsisigawan at nagbabantaan pa ng legal case sa isa't isa. Si Feby nasa loob ng sasakyan na nakapark sa labas habang suot pa rin ang wedding dress at umiiyak. Hindi niya inaasahan na sa ganito mauuwi ang araw na pinakahihintay niyang dumating. Text siya ng text kay Eugene pero blinak na siya ng groom. Hindi lamang sa phone number nito kung hindi maging sa lahat ng mga social media accounts nito. Sa huli, wala ring ibang nagawa ang pamilya ni Feby kung hindi ang umalis na lamang, nagdalamhati sa kinalabasan ng kasal. Kinabukasan, bumalik si Feby sa bahay ng mga magulang ni Eugene, ngunit pagbukas ng gate, isang napakalamig na tubig ang tumapon sa buo niyang katawan. Si Mirabel ang may gawa nito. Ma, bakit niyo yung ginawa? Bakit ko yung ginawa? Bakit hindi mo muna tanungin ang sarili mo? Bakit mo yung ginawa kay Jillian? Wala akong ginawang masama sa kanya, Ma. Hindi ako nandito para manggulo. Wag na wag mo kong tatawaging mama dahil hindi kita anak at lalong hindi kita magiging manugang. Wala akong manugang na mamamatay tao. Ma, let me explain. Puro kasinungalingan lang ang sinabi ni Eugene sa inyo. Wala akong taong pinatay. At agresibong isinara ni Mirabel ang gate na nagdulot ng nakakabinging ingay sa lugar. Walang ibang nagawa si Feby sa labas ng gate kung hindi ang umiyak. Napahawak na lamang siya sa kanyang tiyan. Anak ko, hindi pwede to. Hindi ako papayag na isisilang ka ng walang tatay. Kinabukasan, nagtungo si Feby sa Four Seasons upang personal na makiusap at humingi ng tawad kay Jillian. Madam, may babae pong nagangalang Feby ang gusto kong makausap. Umiiyak po siya sa labas. Nakikiusap na papasukin siya. Really? Tungkol saan daw ang sasabihin niya? Wala po siyang sinabi. Okay, papasukin niyo siya. Pero make sure na wala siyang ibang dala, kung hindi ang sarili niya lang. Gusto ko lang ma-make sure ang safety ko. Noted po, madam. Pinapasok nga nila si Feby.
Pagkapasok pa lamang ni Feby sa loob ng opisina ng CEO, kaagad niyang ibinagsak ang sarili sa sahig at lumuhod sa harapan ng nakaupong CEO. Si Jillian napangisi sa labis na kasiyahan dahil sa ginawa ng babae. Jillian, patawarin mo ko. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa iyo. Pero please, huwag mo itong gawin sa akin. Ayokong lumaki ang anak ko nang walang ama. At bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Kung gusto mong may kalalakihang tatay ang anak mo, hindi ba't dapat kay Eugene ka lumuhod ngayon? At hindi sa akin? Jillian, alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit biglang umurong sa kasal si Eugene. Nakaraan naman na yun eh. Kalimutan na natin yun. Alang-alang dito sa batang ipinagbubuntis ko. Matagal kong hinintay na magkaroon ng isang masaya at kompletong pamilya. Kaya please, huwag mo namang ipagkait sa akin yun. Tumapang ang mukha ni Juliana. Ang lakas naman ng loob mong makiusap na magkaroon ng isang kompleto at masayang pamilya sa babaeng inagawan mo nun? Alam mo, ang isang kabit na katulad mo, hinding-hindi magiging legal wife. Ngayong buhay na buhay ako. Kasal pa rin ako kay Eugene. At hinding-hindi ka maikakasal sa kanya kahit na kailan. Lalo pang lumakas ang pag-iyak ni Feby dahil alam niyang sa estado ngayon ng buhay ni Juliana, wala siyang kalaban-laban dito. Ayan, sige pa. Umiyak ka pa. Ipakita mo ang pagsisisi na dapat noon mo pa ginawa. Pero do you know what? Kahit na ano pang pag-iyak ang gawin mo, hinding-hindi ako maawa sa'yo. Nagsisisi ka lang naman dahil buhay ako at natatakot kang makatikim ng paghihiganti ko. Please, Jillian. Alang-alang sa sanggol na pinagbubuntis ko. Maawa ka sa akin. Pabayaan mo na si Eugene. Hayaan mo kami magkaroon ng pamilya. Hindi! Hinding-hindi ko yun hahayaang mangyari. Akin lang ang asawa ko. At hinding-hindi ko siya ibibigay sa'yo. Makikipagbalikan ka pa rin sa kanya? Matapos ang lahat ng nangyari? Oo! Itatali ko siya sa lungkot ng pagiging mag-isa. Hanggat kasal kami, hindi siya pwedeng mag-asawa ng iba o maghanap ng iba. Pero paano ka? Huwag mo akong intindihin. Dahil kaya ko mag-isa hanggang sa kamatayan ko. Gaya na lang ng kung paano mo ko iniwan noon sa ilalim ng disyerto na mag-isa. Please, Jillian. Ano bang pwede kong gawin para makabawi sa'yo? Paano ako makakabawi sa nagawa ko sa'yo noon? Simple lang naman. Ang makita kang nagdurusa. Yan lang ang gusto kong makita. Gusto kong makita na nagdurusa ka hanggang sa mamatay ka. Jillian, please. Wag. Wala na ba talagang kapatawaran ang nagawa ko sa'yo? Ngumiti si Juliana. Wala. Naiyak naman si Feby. Samantala, tinawag na ni Jillian si Penelope at sinenyasang tumawag ng guard upang kaladkarin palabas si Feby. Ginawa naman ito ng sekretarya at dumating ang gwardya at kinaladkad palabas si Feby na iyak pa rin ng iyak. Nakatingin pa sa kanyang lahat ng mga taong nadaraanan niya. Ang ilan pa ay nakilala siya bilang bride ni Eugene. May mga kaibigan kasi si Eugene na nagtatrabaho roon na inimbita nito sa kasala. Isang araw, nagtungo si Feby sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit isang sampalang kanyang natanggap mula sa kanyang ina. Umawat ang kanyang ama. Mahal, tama na yan. Bakit ka nandito? Ma, ano pong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ito? Isa kang malaking kahihiyan sa pamilya. Paano mo nagawang pumatol sa lalaking may asawa na tinangkang patayin ng legal wife at gamitin ang propesyon mo bilang doktor para palabasin na patay na siya? Ma, tama na. Lahat na ng tao hinuhusgahan ako. Pati ba naman kayo? At bakit? Ano ba ang gusto mong gawin ko?
Sabihin sa'yo na proud ako sa lahat ng mga ginawa mo. Tama na, Ma. Hindi ko na kayang lahat ng panghuhusga ng mga tao sa akin. Mas hindi ko kakayanin kung pati kayo ni Papa sasali sa panghuhusga sa akin. Uhusgahan kita at hinding-hindi kita kukonsintihin. Umalis ka na rito. Dahil simula ngayon, hindi na kita anak. Wala akong anak na kabet at mamamatay tao. Mahal, tama na yan. Anak, umalis ka na. Saka na tayo mag-usap ulit. Umiiyak siyang umalis. Ngayon niya na nararamdaman ang parusa ng kanyang kasamaan noon. Habang naglalakad siya, hinihimas niya ang kanyang tiyan. Anak, hindi ka pwedeng lumaki ng walang tatay. Kaya mas mabuti pang mamatay ka na lang. Hindi. Mas maganda kung parehas na lang tayong mamamatay. Gusto ko na lang mamatay. Dahil gulong-gulong kanyang isipan, napagpasyahan niyang kitli na lamang ang kanyang buhay. Hindi niya na naisip na masama ito. Ang tanging tumatakbo na lamang sa kanyang isipan ay tapusin ang kanyang paghihirap at ang kahihiyan. Kaya naman nang nasa main road na siya, naghintay siya ng isang kotse na paparating at nang may paparating na, ay walang pakundangan siyang tumayo sa harapan nito dahilan upang mabangga siya ng kotse at tumilapon siya sa may kalayuan. Lumabas ang dugo mula sa kanyang sinapupunan at nagkagulong mga tao sa paligid. Tumawag ng ambulansya ang isang babae at makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya at dinala ito sa pinakamalapit na ospital. Dumating ang pamilya ni Feby na may malaking pagsisisi dahil sa kanilang panghuhusga sa kanilang anak, lalo na ang ina ng babae na siyang nagtakwil sa kanya. Iyak ito ng iyak at sinisi ang sarili kung bakit ito nangyari sa kanyang anak. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko kanina, anak. Tama na, mahal. Huwag mo Anak nang sisihin ang sarili mo. Nangyari na to. Matapos ang halos 2 oras na operasyon, lumabas ang doktor at sinabi nito na ligtas na si Feby. Ngunit ang ipinagbubuntis nitong sanggol ay tinanggal sa sinapupunan nito dahil nawala na ito ng buhay. Ganun man ang nangyari, malaki pa rin ang pasasalamat ng dalawa sa Panginoon sapagkat ligtas ang kanilang anak. 5 araw na comatose si Feby hanggang sa tuluyan na itong nagising at sa kanyang pagising, natuklasan niya ang lahat na nawalan nito ng alaala. Ang natirang alaala na lamang sa utak nito ay si Eugene at ang namatay nitong sanggol. Hindi nito maalala si Jillian, ang kanyang mga magulang, lahat-lahat maliban sa 2 tao na pinakaimportante sa kanya at yun ay ang kanyang yumaong anak at si Eugene. Naging komplikadong lahat para sa mga magulang ni Feby. Hindi rin nila alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang lahat ng mga nangyari. Pero isa lang ang naging resulta nito para kay Feby at yun ay ang kanyang tuluyang pagkabaliw dahil sina Eugene at ang yumaong anak lamang ang natitirang laman ng kanyang utak. Wala siyang paraan para makita ang mga ito. Nagdulot ito ng matinding depresyon sa kanya dahilan upang unti-unti siyang makakita ng mga hallucination. Mga hallucination na nandyan sa paligid niya ang kanyang anak at si Eugene. Tila may kinakausap siya, ngunit ang totoo ay wala dahil ilusyon niya lamang ito. Nakarating kay Jillian ang lahat ng yun. Ngayong nakikita niya nang nagdurusa si Feby, ang akala niya magiging masaya siya, pero hindi. Sa bawat gabi binabangungot siya. Madalas, nananaginip siya ng nasa impyerno siya at pinagdudusahan ang paghihiganting ginawa niya kay Feby. Ang akala niya, matigas na ang kanyang puso at tuluyan na itong kinain ng kasamaan. Pero nagkamali siya. Mabuti pa rin pala ang puso niya para makonsensya. Kaya naman, isang araw,
Nagdesisyon siyang tulungan ng mga magulang ni Feby na dalhin ito sa psychiatrist upang nang sa ganon, bumalik ito sa katinoan at kinakailangan nilang tulong ni Eugene. Masakit man para kay Julian na makita si Eugene na inaalagaan si Feby na para niya itong asawa, ay tiniis niya dahil alam niyang ito ang makabubuti sa kanilang lahat. Isang araw, isang magandang balita ang natanggap nila mula sa mga nurse ng institusyon. Matapos ang isang taong gamutan, sa wakas, nanunumbalik na ang katinoan ni Feby hanggang sa makalabas ito ng institusyon. Kahit na papano, gumaan ang pakiramdam ni Julian. Pakiramdam niya ay nabawasan ng mabigat na daladala sa kanyang dibdib. Jillian, maraming salamat sa lahat ng tulong mo kay Phoebe. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Hindi lang ako masamang tao, kaya ako ginagawa ito. Sasabihin namin sa kanya na ikaw ang tumulong para bumalik ang alaala niya. Hindi na kailangan. Dahil kahit malaman pa niya, hindi rin naman niya ako kilala. Jillian, alam kong masakit sa'yo na nakikitang inaalagaan ko ang babaeng nagtangkang pumatay sa'yo nun. Kaya maraming salamat talaga. At pasensya na. Okay lang ba kung ituloy namin ang kasal? For some reason, bumalik ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko nang ituloy ang kasal. Iyon ay kung papayagan mo kami. Pero kung hindi man, wala akong karapatan para hindi ka sundin. Nadurog ang puso ni Julian sa sinabing yun ni Eugene pero hindi niya ito pinahalata. Hinahayaan ko na kayong dalawa. Sabay umalis na siya na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang sumunod na buwan, nakipagkita sina Eugene at Feby sa kanya sa isang restaurant. Kita niyang saya sa mga mata ng dalawa. Jillian, balita ko, ikaw raw ang tumulong sa akin para bumalik ang alaala ko. Totoo yun. Jillian, nakagawa na kami ng invitation card para sa kasal namin. If gusto mong umattend, bibigyan ka namin ng invitation. I'm sorry, Jillian. Napatingin ang dalawa kay Feby. I'm so sorry, Eugene. Phoebe, anong ibig mong sabihin? Bakit ka naman nagsusorry? Bumalik na ang lahat ng alaala ko. Noong nakaraang linggo pa, naalala ko na ang lahat. Nagkapalitan ng nagugulat na tingin sina Eugene at Jillian. Naaalala mo ng lahat? Oo, Eugene. At umuurong na ako sa kasal na ito. Pero bakit, Phoebe? Okay na kay Jillian ang lahat. Okay na sa kanya na maging tayo. Na magkatuluyan tayo. Nakikita ko sa mga mata niya na hindi okay. At hindi fair na matapos ang lahat, tayo pa rin ang may happy ending. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa kanya noon. Kaya ang tanging magagawa ko lamang ay hindi tayo magkatuluyan. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay para maging masaya siya. At least, maging miserable ang buhay ko. By us not ending up. Phoebe, please, huwag mong gawin to. This is the chance. Matagal mo tong hinintay, di ba? Eugene, mahal kita. Pero hindi ito patas para kay Julian. Mahabang panahon ang lumipas. Habang tumatanda ako, marami akong bagay na napagtanto sa buhay. At isa ito sa mga iyon. Hindi tayo dapat magkatuluyan. Ito na lang ang tanging magagawa natin para kay Julian. Nagsimula nang tumulo ang luha sa mga mata ni Feby dahil sobrang sakit sa kanya. Naiwanan si Eugene sa ere at napaiyak na rin si Eugene dahil mahal na mahal niya na ang babae. Tumayo si Feby. Julian, araw-araw akong hihingi ng tawad sa iyo hanggang sa mapatawad mo ko. Kaya patawarin mo sana ako. Pinigilan na lamang ni Julian ang kanyang mga luha dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harapan ng dalawa. Aalis na ako. Sandali lang. Muling napalingon si Feby kay Julian. Si Jillian naman
ay nilingon din ito. Phoebe, pinapatawad na kita. Dito na rumaragasa at bumuhos ang luha sa mga mata ni Phoebe. Magmula nang bumalik ang alaala niya, ito ang araw na pinakahihintay niya, ang mapatawad ng babaeng malaki ang pagkakasala niya rito. Salamat, Jillian. Pwede ba kitang yakapin? Tumango si Jillian at dito na niyakap ni Phoebe ang babae ng napakahigpit. Doon ay nag-iyakan silang dalawa. Isang napakasarap sa pakiramdam na parehong naramdaman ng dalawang babae. Hindi alam ni Jillian na ganito palang mararamdaman niyang ginhawa sa oras na mapatawad niya si Phoebe at ganoon din naman si Phoebe. Sa kabila ng kanilang pagkakapatawaran, hindi pa rin itinuloy ni Phoebe ang kasal kay Eugene. Siya na ang lumayo sa lalaki. Nag-migrate siya sa Canada kasama ang kanyang mga magulang at tuluyan ang pinutol ang ugnayan nila sa lalaki. Doon ay nakahanap siya ng Amerikano na nagmahal sa kanya ng tunay at minahal din niya ng buo. Samantala, na-depress si Eugene sa Pilipinas at ilang taon itong nakakulong sa kasal nila ni Jillian. Kahit na meron na siyang mga babaeng natitipuhan, hindi niya kayang iparamdam ang pagkagusto niya sa mga ito dahil alam niyang malaki pa rin ang pagkakasala niya sa dating asawa. Nang makahanap si Jillian ng panibagong lalaki na magpapatibok ng kanyang puso, dito na siya nagpasyang idiborsyo si Eugene. Isang taon itong na-finalize hanggang sa tuluyan ng kinilala ng batas ang kanilang paghihiwalay. Ikinasal si Eugene sa bagong babae at ikinasal naman si Jillian sa isang lalaki at ikinasal din si Phoebe sa Amerikanong nakilala niya sa Canada. Sa huli, nanaig ang pagpapatawad at ang pagpapakumbaba sa kanilang tatlo. Isa itong patunay na lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Sa huli, nakahanap sila ng taong magmamahal sa kanila ng tunay, patas at makatarungan. Dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.